Pinarangalan na bilang overall second runner-up ang Regional Mobile Force Battalion NCRPO sa katatapos lang na National SWAT Challenge na isinagawa sa Santa Rosa, Laguna. Alamin ang report mula kay Patsyuhuman Maria Danica Bungo. Muling pinatunayan ng Regional Mobile Force Battalion, National Capital Region Police Office ang kanilang kahusayan matapos magwagi bilang overall second runner-up sa National Special Weapons and Tactics Challenge na ginanap mula January 15 to January 17, 2025 sa Special Action Force, Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna at Camp General Castañeda, Silang, Cavite. Pinangunahan ni Police Major Roderick Pasilan, Chief Training Section, at Police Captain John Smith Binwag, team leader ng NCRPO SWAT. Ang grupo sa ilalim ng gabay ni Police Colonel Celso M. Rodriguez, Force Commander. Sir, ano po ba yung paghahandang ginawa po ng RMFB NCRPO, sir, para masungkit itong second runner-up, sir, dito sa SWAT Challenge 2025? Isa lang ang masasabi ko, hindi basta-basta ang paghahanda. So lahat nag-effort, when it comes to preparation, physical, mental, andun lahat. Logistical, nandun. Nag-prepare kami hanggang sa dulo. Malaking karangalan na nakuha natin yung overall second runner-up. Then meron tayong mga stages na nakakuha tayo ng mga first runner-up, tatlong stages na first runner-up, isang stage na second runner-up. So, sa lahat po ng tumulong at nag-effort from RMFB sa pangunguna ng aming butihing Force Commander, Police Colonel Celso Mansibang Rodriguez, and of course sa ating R8, of course, kay Sir Police Colonel Julius Guadamor. So halos lahat ng suporta galing sa kanya ay naibigay niya. Then from Sir R4, Police Colonel Dominic Bakay, napakalaki kasi galing sa kanya ang logistical. Napakalaking tulong nun. So all in all, ang pinaka tatay ng ating kalakahan ng NCRPO, kundi walang iba kundi si Police Brigadier General Anthony Abirin. So lahat ng suporta, maraming salamat sir. Nakuha natin kahit paano, maging masaya tayo kung ano yung nakuha natin at bawi tayo sa susunod. Ganun lang yan. Another preparation and support, of course. So sa lahat ng mga kasama ko na mga challengers, hindi basta-basta yung effort nila. Sobra. Puyat, sacrifice din of course sa pamilya. So yun yung dapat nating tingnan at napakalikit talaga ng tulong at sakripisyo din ng tropa natin. Ang taunang kompetisyon ay dinaluhan ng mga piling SWAT teams mula sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang PNP SAF, iba't ibang regional police offices, Police Regional Office 1 hanggang Police Regional Office 6, at mga special na unit tulad ng Aviation Security Group, Maritime Group, at Anti-Kidnapping Group. Sinubok ng kompetisyon ang tibay ng bawat kaluhok na kinapalooban ng obstacle courses, marksmanship, endurance, at abilidad na maging matibay at mahusay kahit nasa ilalim ng matinding presyon. Ang tagumpay ng RMFB NCRPO ay patunay ng kanilang pagsusumikap, disiplina, at dedikasyon sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang kanilang kahusayan ay bunga ng tuloy-tuloy na pagsasanay at dedikasyon na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Sa kanilang ipinamalas na galing, patuloy nilang pinatitibay ang tiwala ng mamamayan sa NCRPO bilang tagapagtanggol ng kapayapaan at kaayusan ng publiko. Ang lahat ng ito ay nakaangkla pa rin sa AAA Policy Framework ng Regional Director NCRPO, Police Brigadier General Anthony A. Abirin, na able, active and allied, at sa mantra ng ating PNP Chief na si Police General Romel Francisco D. Marbil, na siguruhing, sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Muli, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Bungo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.